Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. Numbers chapter 6 verse 25 at sa English po ay sinasabi, "The Lord make His face shine upon you, upon thee, and be gracious unto thee," sa King James Version. But sa ibang salin ng Bible, ang sabi po rito, "May the Lord smile on you." Pakisabi sa katabi mo, "May the Lord smile on you." May the Lord smile on you. Ulitin po natin, ha? "May the Lord smile on you." May the Lord smile on you. Amen. This morning, I will be preaching on a message entitled, "What Makes God Smile?" Gusto ba nating patawanin ng Panginoon ngayong umaga? Gusto niyo bang mapangiti ang Panginoon ngayong umaga? Palakpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise God. You may be seated. Inaasahan ko po makikinig po tayo as the preaching of the Word. Hallelujah. As we hear the preaching of the Word. Hallelujah. The smile of God is the goal of your life. Your most important task is to discover how to do that. In Ephesians chapter 5 verse 10, figure out what will please Christ and then do it. The Bible gives us clear example of a life that gives pleasure to God. That man's name was Noah. In Noah's day, the entire world had become morally bankrupt. Everyone lived for their own pleasure, not God's. God couldn't find anyone on earth interested in pleasing Him. So God was grieved and regretted making man. God was so disgusted with the human race that He considered it wiping it out. But there is one man who made God smile. And the Bible says in Genesis chapter 6 verse 8, Noah was a pleasure to the Lord. Tag-ulan po tayo ngayon. Halos isang linggo na may ulan. At ayon po sa pag-asa, ang pag-uulan po ay tatagal hanggang 3 araw pa. So, bad news sa iba, good news sa mga estudyante. Pero sabi po nung nabasa ko, nung walang pasok, excited na excited, pumasok nung bakasyon. Pero nung may pasok na, ang gusto, suspended yung classes. Hindi mo maintindihan yung mga bata talaga. Nung panahon po ni Noah, God couldn't find anyone on earth interested in pleasing Him. Nalungkot po ang Diyos at pinagsisihan po niyang ginawa po niya ang tao. At dahil dito, God considered wiping the human race. Kanya pong gugunawin ang mundo sa pamamagitan po ng tubig. At ngayon po, tumataas ang tubig. Ilang level na lang po ang kailangan para po umapaw ang Lamesa Dam, no, na kung saan magdudulot po ng baha somewhere in Novaliches at Tulyahan River. At pero hindi ho tayo dapat malungkot dahil kahit na mag-undoy uli o kahit pa magkaroon ng Yolanda, hindi na po magkakaroon po ng pagbaha, hindi na po gugunawin ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng tubig. No? Ang mga bahaghari or rainbow ay covenant ng Panginoon na hindi niya na po gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Gugunawin na lang po ang mundo ngayon sa pamamagitan ng apoy. Yun na po yung kasunod. Pero sa tubig, huwag kayo mag-alala. Pero isang bagay po ang maganda, nung panahon na ang mundo ay morally bankrupt at kinonsider ng Panginoon gunawin ang mundo sa pamagitan ng tubig, mayroon pong isang tao, ang pangalan ay Noah, ang nais pong pangitiin ang ating Panginoon Diyos. So, dahil po kay Noah, naligtas po ang sangkatauhan.
Kung hindi po kay Noah, wala na po tayo rito ngayon. Yan po ang kagandahan kapag napapangiti natin ang ating Panginoon. Ililigtas na tayo at ililigtas niya ang ating pamilya. Mahalaga bang mapangiti natin ang Diyos? Palakpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Ngayong umaga, mga kapatid, pangingitiin natin ang Diyos. Gusto nyo ba ngumiti ang Panginoon sa atin sa araw na ito? At sa araw-araw ng ating mga buhay? Hallelujah! God said, this guy Noah brings me pleasure and he makes me smile. And I'll start over with his family. And because Noah brought pleasure to God, you and I are alive today. What made God smile? Ano po ang magpapangiti sa ating Panginoon? Gusto niyo malaman kung ano magpapangiti sa Panginoon? Ang una po nating gagawin ay ganito. God will smile when we love Him supremely. Kapag minahal po natin, inibig po natin siya na pinakamataas sa ating mga buhay. Noah loved God more than anything else in the world, even when no one else did. The Bible tells us that for his entire life, Noah consistently followed God's will and enjoy a close fellowship with Him or with God. In Genesis chapter 6 verse 9 it says, Hallelujah, Hallelujah, that Noah consistently followed God's will and enjoy a close fellowship with Him. This is what God wants from us today. God wants from us a relationship. The Creator wants to fellowship with us. God made you to love. Hallelujah. To love you. God made you to love you. Sabi mo sa katabi mo, nilikha ka ng Diyos para mahalin ng Diyos. Kaya wag mong maliitin ang iyong buhay. No? Kahit na po nakakainis pagkaminsan, kahit na po nagtatanong tayo bakit ito yung magulang, bakit ito yung pamilya na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Mga kapatid, dapat kang magpasalamat dahil nilikha ka ng Panginoon. At ang magandang balita, kahit na wala pong nagmamahal sa iyo, nilikha ka ng Panginoon para mahalin ka niya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. God created you to love you. Glory to God. So God made you to love you. He longs for you to love Him back. He says, I don't want sacrifices. I want your love, the Lord said. He didn't want your offering. In Hosea chapter 6 verse 6, He says, I want you to know me. Aanhin ko ang mga handog mo. Aanhin ko ang mga alay mo. Ang nais ko, sabi ng Panginoon, pusong nagsisisi. I want a closer fellowship, hallelujah, with men that I have created. This is why learning to love God and be loved by Him should be the greatest objective of your life. First, you want to make God smile. God will going to smile if we love Him supremely. Number 2, God will smile when you trust Him completely. God will smile when you trust Him completely. The reason why Noah pleased God, hallelujah, the reason why God was pleased with Noah is that he trusted God, even when it didn't make sense. The Bible says in Hebrews chapter 11 verse 7, it says, by faith, Noah built a ship in the middle of a dry land. He was worried about something he couldn't see and acted on what he was told. And as a result, Noah became intimate with God. Nakikita niyo po ang pagtitiwala ng Diyos kay Noah. Dahil nung sinabihan po siya ng Diyos na gumawa ng daong, gumawa po siya in the middle of dry land. May sense ba yon? Gagawa ka ng barko sa kabundukan. Gagawa ka ng barko sa kabundukan, malayo sa karagatan. But even it doesn't make sense, Noah trusted God completely. And as a result, Noah became intimate with God. Imagine this scene. Isang araw, lumapit ang Diyos kay Noah at sinabi niya, Noah, I am so disappointed with human being. Wala nang nais na mag-isip sa akin. Wala nang nais na ako ay bigyan ng kaluguran. Pero nang makita kita, Noah, napangiti mo ko. At dahil dito, magsisimula ako sa iyong pamilya.
gugunawin ko ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Gusto kong gumawa ka ng malaking barko doon sa bundok. At lahat ng animals, lahat ng hayop, dadali mo sa barko o doon sa daong na yung gagawin. May tatlong problema po si Noah doon na pwede po siyang mag-alinlangan. There are three problems that could have caused Noah to doubt. First, Noah never seen rain because prior to the flood, God irrigated the earth from the ground up. Wala pa pong ulan. Ang tubig po, ang Diyos po nagpo-provide mula po sa ilalim ng lupa pataas. Wala pang ulan. Siguro isip-isip si Noah, magkakaroon ng baha. Papaano kayang magkakaroon ng baha? Hindi pa niya naunawaan ng pag-ulan. Pangalawang problema ni Noah, nagtayo siya ng barko doon po sa kabundukan na napakalayo sa karagatan. Kahit na makabuo siya ng barko, ang pangalawa niyang problema, paano niya dadalhin sa tubig? No? Siguro mga kapatid, sabi ni Noah, malaki problema ito. Paano mangyayari ito? At yung pangatlo, there was a problem of rounding up all animals and then caring for them. But Noah didn't complain or make excuses. He trusted God completely and that made God smile. Trusting God completely means having faith that He knows what is best for your life. Kapag nagtiwala tayo sa Diyos, buong buo, ang ibig sabihin niyan, naniniwala ka na alam ng Diyos kung ano ang pinakamabuti sa iyong buhay. Naniniwala ba kayo na alam ng Diyos ang pinakamabuti sa inyong buhay? Kung naniniwala kayo, din pagkatiwalaan nyo siya sa mga bagay na pinagagawa niya sa inyo kahit na hindi nyo nauunawaan. Kahit hindi nyo nauunawaan. Katulad po ni Noah. Hallelujah. Trusting God means expect Him to keep His promises. God will going to help you with your problems and do the impossible when necessary. In Psalms 144 verse 11, it says, He takes pleasure in those that honor Him and in those who trust in His constant love. It took Noah 120 years to build the ark. 120 years to build the ark. I imagine that he faced many discouraging days with no sign of rain year after year. He was ruthlessly criticized as a crazy man. Hindi maunawaan ni Noah, he still trusts God completely. Hallelujah. Trusting God is an act of worship. Trusting God is an act of worship. Your faith make God happy. In Hebrews chapter 11 verse 6, it says, without faith, it is impossible to please God. Gusto mo maging kalugod-lugod sa Diyos? Kailangan mo ng pananampalataya. Sapagkat kung walang pananampalataya, hindi ka magiging kalugod-lugod sa ating Panginoon. You have to trust God completely if you want God to smile. Okay? Pangatlo, God smile when you obey Him wholeheartedly. Ngingiti ang Diyos kapag sumunod ka sa Kanya ng buong puso. Saving the animal population from a worldwide flood requires a great attention to logistics and details. Everything has to be done as prescribed by God. God gave every detail, instructions to the size, shape, and materials of the ark, as well as the different numbers of animals to be brought on board. Laking problema nun. No? Ililigtas niya yung mga hayop. Siguro kung aso, pwede. Madali lang. Kung pusa, madali lang. Kung ahas na. Kung anaconda na. Kung buaya na. Okay. So, lahat ng hayop, yung lumilipad, no? Yung gumagapang, mga kapatid, grabe, inutusan ng Diyos si Noah na ilagay doon sa ark. Ipasok sa ark. Pares. At hindi lang yun ang problema. Paano po papakainin yun? Paano mo papakainin yun? So, ang dami po, mga kapatid ko, pinapatrabaho ang Diyos kay Noah. Pero nais din Noah ngumiti ang Diyos sa kanya. Kaya kahit anong hirap, mga kaibigan, mga kapatid, hallelujah, dahil nais siyang ngumiti ang Diyos sa kanya, he obeyed God wholeheartedly. Palakpakan po natin ang Panginoon. In Genesis chapter 6 verse 22, the Bible says, so Noah did everything exactly as God had commanded him, and that is wholeheartedness. It is no wonder God smiled on Noah.
If God asks you to build a ship or a giant boat, don't you think that you may ask a few questions? Halimbawa, lumapit ang Diyos sa iyo at pinagagawa ka ng barko katulad kay Noah. Tatanungin mo ba ang Diyos? O baka mag-o-object ka, Lord, bakit dito sa bundok? Ba't hindi doon sa tubig? Ha? O kaya baring magkaroon ka ng reservation. But I want you to know, mga kapatid, today, that God doesn't owe us an explanation or reasons for everything He asks us to do. Understanding can't wait, but obedience can't. Understanding can wait, but obedience can't. Yung pag-unawa, pwedeng mag-antayan. Samantalang inaantay mo, unti-unti mong maunawaan. Pero yung obedience, hindi pwedeng makapag-antay. Kailangan pag inutusan ka ng Diyos, kahit hindi mo nauunawaan, kailangan sundin mo. Palakpakan natin ang Panginoon. Ha? Praise God. Hallelujah. You know why? Sapagkat mas marami tayong matututunan sa pagsunod. Instant obedience can teach you more about God than a lifetime of Bible instructions. Kahit na anong pagtuturo sa'yo, pero hindi mo sinusunod, hindi mo talaga siya makikilala. Pero pagka sinunod mo agad siya, unti-unting napapakilala sa sayo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Obedience is better than sacrifice. Any act of obedience is also an act of worship. Why is obedience pleasing to God? Because it proves you really love God. You love Him. Jesus said in John chapter 14 verse 15, if you love me, you will keep my commandments. Mahal ba natin ang Panginoon? Kung mahal natin ang Panginoon, susundin natin siya. At kung susundin natin siya, then susundin natin siya buong buo. We will follow God wholeheartedly. Hallelujah. Ito po ay magpapangiti sa Panginoon Diyos. Pang-apat, God smile when we praise and thank Him continually. When we praise and thank Him continually. God smile when we express our adoration and gratitude to Him. Noah's life brought pleasure to God because he lived with a heartfelt praises and thanksgiving. Taga Noah Academy. Hindi po aksidente na naririto kayo at ang sermon ay tungkol kay Noah. Gusto ko sabihin sa inyo, ang buhay ni Noah ay isang buhay ng pagpupuri at pagpapasalamat. At hindi po aksidente na nag-aaral kayo sa Noah's Academy. Sapagkat doon sa akademyang yon, dapat ipamuhay ninyo ang halimbawa ni Noah na kung saan dapat ang inyong buhay ay isang buhay ng pagpupuri at isang buhay ng pagpapasalamat. Amen! Huwag kayong magreklamo sa pag-aaral ninyo. Ang hirap-hirap naman. Ha? Ang daming assignment. Ang daming pinagagawa ng professor namin. Ha? Ang daming nahihirapan kami. Yung pag-aaral namin, nakakasira sa barkada namin. Makalain niyo yan? Ha? Ang hirap talaga mag-aaral, nakakasira sa ng barkada. Anong importante sa inyo, barkada o pag-aaral? Tandaan niyo ito. Ha? Yung barkada, mawawala yan. Pero yung matutunan nyo sa paaralan, dadalhin ninyo samantalang kayo ay nabubuhay. Ang nakalulungkot sa barkada, pagka panahon ng pangailangan, wala na. Kanya-kanya na yan. Yun ang nakalulungkot. Makinig ho kayo sa amin, nauna ho kami sa inyo. Nagkaroon din kami ng mga barkada. Akala namin hanggang sa huli, magkasangga. Pero magkasangga lang pala pag meron. Pag wala na, kanya-kanya na. Kalimutan na. Pero maraming salamat, may totoong barkada. May totoong dabarkats. Hallelujah. Ang totoong barkada ay kapag ating pong napangiti ang Panginoon at kapag nakatropa na natin ang Panginoon, makakaasa ho tayo. Kasamahan niya tayo kahit saan ho tayo makarating. Everybody say amen. Praise God. Hallelujah. So, dapat, gusto nating mapangiti ang Diyos, we have to live a life of praise and thanksgiving continually. Noah's first act after surviving the flood was to express his thanks to God by offering sacrifice. Pagkatapos po ng baha, makalipas po ng baha, ang unang ginawa ni Noah, gumawa ng altar. Gumawa ng altar. Alam niyo kung bakit? Sapagkat nagpasalamat siya na iligtas siya at ang kanyang pamilya at ang mga halaman. At maraming salamat kay Noah, buhay pa tayo ngayon.
Hallelujah. Maraming salamat kay Noah. Napangiti niya ang Diyos. At dahil napangiti niya ang Diyos, iniligtas siya ng Panginoon. May aral tayo rito ngayon. Kapag napangiti natin ang Diyos, makatitiyak tayong maliligtas tayo, pati ang ating pamilya. Everybody say amen. So, yung pong unang ginawa ni Noah. Praise God. Hallelujah. Noah built an altar unto the Lord and sacrificed burnt offering on it. Because of Jesus' sacrifice, we don't offer animal sacrifices as Noah did. Instead, we are told to offer God the sacrifice of praise and thanksgiving. Ito na pong gagawin natin. Nung unang panahon ni Noah, may hayop na papatayin. Pero hindi na po ngayon. Hindi na po natin gagawin yon. Nagawa na po nila Noah yon. At inialay ni Kristo ang kanyang buhay, yun na po ang katapusang pag-aalay ng hayop. Dugo ng hayop para maging kalugod-lugod sa Diyos. Bakit naging katapusan? Dahil ang dugo ng hayop hindi talaga makapagbibigay ng kapatawaran. Yan dahilan kung bakit may kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng salibutan. Si Jesus ang kordero ng Diyos. Noong ang kanya pong buhay ay kanyang inialay, ang dugo niya ay nabubo. At nung nabubo yung kanyang dugo, ngayon po napatawad na tayo. Hindi na natin kailangan pa mag-alay ng buhay dahil nag-alay na si Kristo ng buhay. Alam nyo kung anong iaalay ninyo? Pagpupuri at pagpapasalamat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya pagka sinabing purihin ng Diyos, wag ho kayong makornihan. Wag ho kayong medyo baduy. Anong baduy? Anong nakakaya magpuri sa Diyos? Hindi nakakahiya dahil ang buhay mo utang mo sa Diyos. Ang nakakahiya, yung mga barkada mo, hindi mo nung pinagkakautangan yan eh. Di ba? Ang nakakahiya, kapag ikaw ay sumamba kay Satanas, o sa anumang bagay ng kamunduhan, bakit sa kawalang hayan, hindi tayo nahihiya? Ba't gusto pa natin mag-inom o mag-drugs kaya, hindi tayo nahihiya? Pagdating sa kalokohan, natatapang natin. Pagdating sa pagpupuri, hiya ako eh. Mga kaibigan, pagdating sa pagpupuri, hindi tayo dapat mahihiya. Ang inaawitan, pinagkakautangan natin ang buhay. Ang pinagpapasalamatan, ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Walang dapat ikahiya sa pagpupuri at pagpapasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah. I remember nung bata pa ako, young people, pagdating po sa simbahan, hiyang-hiya ako. Dahil yung mga barkada, kakantsawan ako, sabihin ako, maka-Diyos, magpapare, o magaganito, at magaganyan. I went into drugs also. I went and become, ang tawag ho sa amin, GT, Grand Triskill yun. Tawagama po ako. Master Initiator po ako. Presidente po ako ng UMAC. UMAC kasi yan, Makati Polytechnic Community College Chapter. Community College, bago naging University of Makati. That was my time, bata pa ako. Pero puro kalokohan nangyari sa akin. Nabugbog ako, nagulpi ako, muntik akong mamatay. Pero purihin ng Panginoon mula sa ganung kalagayan, mga kapatid, hinango niya ako. At tinuruan niya ako magpurit, magpasalamat sa Kanya. At pagkatapos doon, my life has never been the same. Hallelujah. Bakit? Nakangiti ang Diyos kapag siya po ay sinasamba at pinagpapasalamatan. Sabi niyo kanina, gusto niyo mapangiti ang Diyos? You have to praise and thank God continually. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So yung pagpalakpak, alam niyo ba yung pagpalakpak? It's an act of adoration, di ba? Pag nakakashoot yung player niyo sa basketball, pumapalakpak kayo. Sa volleyball, Alyssa Valdez, napapasigaw pa kayo. Ang husay mag-volleyball. Ako, pansa ko ni Alyssa Valdez. No? Alam niyo, ano yan eh? Yung pagpapalakpak is an act of adoration. Kung meron man dapat palakpakan si Lord. Amen. Amen. Hallelujah. At yung pagpalakpak sa Panginoon, hindi kinahiya. Hindi yung palakpakan natin ng Diyos. Parang hiyang-hiya naman kayo niyan. Parang hiyang-hiya naman si Lord yan. Pag pumalakpak sa Diyos, galon, mga kapatid. Kasi yung palakpak na galon, para kay sa mukha ko lang yan eh. Yung palakpak na ganyan, parang sa mukha ko. Pang Coco Martin lang yan. When we give God enjoyment, our hearts are filled with joy. Psalm 68 verse 3, the righteous are glad and rejoice in His presence. They are happy and shout for joy. Meron pong nangyayaring maganda kapag tayo po'y nagpupuri sa Kanya.
Pag tayo po'y nagluluwalhati sa Kanya. Pag may lumalapit na demonyo sa inyo, magpuri kayo sa Panginoon. Ha? Hallelujah, in Jesus' name. Hallelujah. Kailangan po natin mga kapatid, sa dami po ng kalokohan sa mundo ngayon, kailangan we have to live life of praise and thanksgiving continually. Hallelujah. Gusto ko lang sana mag-adlib ng marami, kaya lang naka-ano tayo eh. Naka-video tayo eh. Ha? Pakikat doon lang yung mga sensor diyan, ha. Tapos alright, pagkatapos mo, makikita nyo sa YouTube. Ha? Makikita nyo sa YouTube, makikita nyo sa Facebook. At yung panlima, God smiled when we use our abilities. Pwede pa natin pakita no yung lahat. Okay? God smiled when we use our abilities. After the flood, God said to Noah, it's time to get on with your life. Do the things I decide humans to do. Be fruitful, increase in number, and fill the earth. Plant crops and eat meals. Be human. That is what I made you to be. Ito po yung utos ng Panginoon kay Noah. God enjoy watching every details of our lives. Nakatingin ang Diyos sa atin. Nag-e-enjoy siya na tignan anuman ang nangyayari sa buhay natin. He doesn't miss a single move you make. Laging nakatingin ang Diyos sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, laging nakatingin ang Diyos sa iyo. At ang sabi ng Panginoon sa iyo, I don't want to miss a thing. Sabi ng Lord, kailangan, nakikita ko lahat na nangyayari sa iyong buhay. Nakikita ko lahat na nangyayari sa iyong buhay. Every human activity except sin can be done for God's pleasure if you do it with an attitude of praise. You don't bring glory or pleasure to God by hiding your abilities or trying to be someone else. Ulitin ko mga kapatid, every activity, except sin can bring God glory or pleasure. Yung pag-aaral nyo, kapag mataas kayo sa exam, natutuwa ang Diyos yan. Nakangiti ang Panginoon. Alright? Kaya mag-aaral kayo maigi. Naluluwalhati ang Diyos dyan. Pagka kayo po'y bagsak, dahil di kayo nag-aaral, dahil mas marami kayong oras sa computer shop para maglaro ng Dota at saka maghanap ng Pokemon Go. Nakakalungkot po yan. Ang Diyos dyan kanina nag-aabang ako, baka may biglang tumayo, tapos saka ganun, no? Yung ginawa ni Heidelin Diaz, nagbigay ng silver medal, nalulugod ang Diyos doon. Kapag tinatago nyo yung talento ninyo, kakayahan ninyo, mga kaibigan, nalulungkot ang Panginoon. Kaya kung meron po kayong talento, meron kayong kakayahan, gamitin ninyo sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Like in the film Chariots of Fire, Olympic runner Eric Liddell says, I believe God made me for a purpose. He also made me proud. He also made me fast. And when I run, I feel God's pleasure. Olympic runner po ito si Eric Liddell. At naniniwala sa nilikasan ng Diyos na may layunin para sa kanya. Nilikasan ng Diyos, mabilis tumakbo. At kapag siya'y tumatakbo, sumasali sa mga Olympic Games, I feel God's pleasure. Later, he says, to give up running will be to hold him in contempt. Kapag tinalikuran po niya ang pagtakbo, parang tinatalikuran niya at pinapahiyaan niya ang Diyos na nagbigay sa kanya ng kakayahan at saka abilidad. There is no spiritual activities, just misuse one. Lahat po na activity, mga kaibigan, ay nagbibigay ng pleasure to God. Ang problema lang, yung iba misuse, hindi nagagamit ng tama. Basta nagamit ng tama, ito po'y nakapagbibigay at nakapagpapangiti sa ating Panginoon. Kaya kung meron tayong kakayahan, start using your ability for the glory of God. Parents do not require their children to be perfect or even mature in order to enjoy them. They enjoy them at every stage of development. Nakatutuwa. Meron po kayong kilala siguro, pagkapanganak ng bata, binibidyohan na. Meron kayong kilalang ganon? Paglabas mo na ng baby, binibidyohan na.
Yung baby po ang binibidyohan, ha? Yung baby binibidyohan. At pagkatapos, no, nung unang dumodo yung bata sa dibdib ng nanay, binibidyohan. Pagkatapos yung unang tumuwad yung nanay tuloy, yung bata, nakabidyo, ito yung unang pagtuwad, ito yung unang pagtayo, ito yung unang paglakad, ito yung isang unang taon. Bakit? Every stage and development, it gives pleasure to the parents. Hindi kailangan tumanda yung bata para matuwa yung mga magulang. Ganon din ang Diyos. No? Bawat nangyayari sa buhay ninyo gives pleasure to God. Hindi nyo kailangan maging mature Christian para ngumiti ang Diyos sa inyo. Every stage ng inyong buhay Kristiyano, nakangiti ang Diyos, binabantayan ng Diyos, especially ito para sa ating Panginoon Diyos. He loves and enjoy you at every stage of your development. What God looks at is the attitude of our hearts. What God look at is the attitude of our heart. Is pleasing to God our deepest desire? Ito ba ang pinakahahangad po natin sa ating buhay, magbigay ng kaluguran sa ating Panginoon? When you live in the light of eternity, your focus changes from how much pleasure I am getting out of my life to how much pleasure is God getting out of my life. Kapag tayo po, mga kapatid, ay meron pong ganitong attitude, ang hinahangad po natin, na malugod ang Diyos sa buhay po natin, magkakaroon po tayo ng panibagong focus sa buhay natin. Pamula po sa nakatutuwa sa atin, papunta sa nakakatuwa para sa ating Panginoon Diyos. Everybody say amen. Di ba dating iniisip mo, sarili mo lang? Ano ang gusto mo? Ano nakakatuwa sa'yo? Ano yung gusto mong makapagbibigay sa'yo ng pangsariling katuwaan? Pero kapag ka ang Diyos ang nais mong magbigay ng kaluguran, nais mo sa Kanyang bigyan ng kaluguran, mababago yan. Ang iisipin nyo, bawat gagawin ninyo, nabibigyan ko ba ang Diyos ng luwalhati? Sa bawat pagkanta nyo rito, sa bawat pagtugtog, I'd like to say this, no? Si Brother CJ, professor po ng NOA's students na naririto. Ang kanya pong desire, ang inyo po mga talents, ang inyong abilities, sa mga estudyante, ma-develop for God's glory. No? For God's glory, for God's pleasure. Sa inyong pagtugtog, darating sa buhay ninyo, ma-acknowledge nyo, itong pagkanta, itong pagtugtog, talentong binigay ng Diyos sa akin. At may nais ang Panginoon para rito. And later you will realize, ang nais para ng Panginoon dito, ay para magbigay sa Kanya ng luwalhati. Praise God. Kaya encourage ko yung mga kabataan, no? Huwag kayong mahiya. Ibigay ninyo ang inyong talento sa Panginoon. Hallelujah. Kung talento yung sumayaw kayo sa Panginoon. Umawit sa Panginoon, tumugtog sa Panginoon. Binigay ng Panginoon yung abilities na yan para po sa Kanyang kaluwalhatian. Napapangiti ang Diyos kapag ito po ay ating pong ginagamit. So, what make God smile? Okay? So, God smile when we love Him supremely. God smile when you trust Him completely. God smile when you obey Him wholeheartedly. God smile when you praise and thank Him continually. And God smile when we use our abilities for God's glory. Last verse, ang sabi po rito sa Psalms 119, verse 135. No? Sabi po sa ibang salin ng banal na kasulatan, smile on me, your servant. Sabi po ng salmistang sumulat, smile on me, your servant, sabi niya sa Panginoon, teach me the right way to live. Make thy face shine upon thy servant, and teach me thy statutes. Nais ng manunulat ng salmista na ang mukha ng Panginoon ay lumiwanag sa kanya. No, ngumiti sa kanya ang Panginoon. Ang dalangin ko, mga kabataan, sana po, ito po ang pinakananais ninyo sa araw nito, ang mapangiti natin ang Panginoon Diyos. Alam ko po, sa mga nag-aaral dito, gusto ninyong alay ang inyong pag-aaral sa mga magulang ninyo. Gusto niyo silang ngumiti.
Pagdating ng panahon, akit kayo sa entablado, tatanggap kayo ng mga diploma. Masayang nakangiti ang inyong mga magulang. Dahil alam nila, ito yung dahilan kung bakit sila nagpapakahirap. Pawis, kung kailangan man maging dugo ang kanilang pawis, gagawin nila, mabigyan lang kayo ng magandang kinabukasan. Mapagkalooban po kayo ng magandang edukasyon. Praise God. Maraming magulang, hindi hinahangad na mataas ang grades. No? Dahil pag minsan alam ng mga magulang kung ano yung kakayanan po natin. Ang nais lang nila gamitin ang inyong mga kakayanan. Ma-maximize ang inyong kakayanan. Kung ano yung inyong mga hangganan. At pagkatapos matutuwa na sila, masaya na sila mga kapatid, na makita nila na kayo ay nakapag-aaral, kayo ay natututo, at kayo ay magtatapos. Napapangiti ang magulang. Hindi nyo alam kung gaano sila kasaya kapag kayo nakatapos na, kung kayo nakapagtrabaho na, o maging maganda ang inyong buhay. Magulang po ako, naiintindihan ko po ang pakiramdam ng isang magulang. Masaya para sa mga magulang ang makita na ang kanilang mga anak ay ginagamit ang kanilang kakayahan para po maging maayos ang kanilang buhay. Ganito po ang pakiramdam ng Panginoon Diyos. Matutuwa ang Panginoon kapag ito po ang ating pong papakanaisin. Hallelujah. Praise God. God is looking for Noah. Hallelujah. In the 21st century. Hallelujah. Nais ng Panginoon, naghahanap ang Panginoon ng mga tao katulad ni Noah that who is willing to live for the pleasure of God. Ang tanong ko ngayong umaga, are you willing to live for the pleasure of God? Would you like God to smile? Gusto niyo ba ang Diyos gumiti sa inyo? Nais ko po, aalis kayo rito. Dala-dala ninyo, mga kapatid, sa puso ninyo, sa buhay kong ito, ang nais ko, mapangiti ang Panginoong Diyos. Hindi ko sasayangin kung bakit niya ako nilikha. Hindi ko sasayangin kung bakit niya ako binigyan ng pagkakataon pang mabuhay. Ang nais ko ay makapagbigay ng lugod sa ating Panginoon. Tatayo po tayong lahat, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Pigit po natin ang ating mga mata. Kung nais mong umiti ang Diyos, taas mo lang yung kamay. Ito po ay makikita ng Panginoon. Nais mo siyang mapangiti. O Panginoon Diyos, nakikita mo po ang mga nakataas ang kamay. Nais po nilang ngumiti ka sa kanilang buhay. Ito po Lord ang kanila pong pinakahahangad. Ito po Lord ang kanilang pinaka-objective ngayon. To make you smile. Katulad po nung panahon ni Noah, naghahanap ka ng mga tao na magbibigay ng lugod sa iyo. Pero wala kang nasumpungan. Sana po hindi po mangyari po ito sa lugar na to. Sana po sa lugar nito, Lord, sa iyong paghahanap ng mga taong magbibigay ng lugod sa iyo, makikita mo, Panginoon, kami. Katulad din Noah, gusto ka naming ngumiti, Panginoon. Gusto naming magbigay ng luwalhati at gusto naming magbigay, Panginoon, ng papuri at pagsamba sa iyo. Hallelujah. Nais ko po, Panginoon, hallelujah, na sa oras dito, ialay ang aking buhay. Buong buo, Panginoon o God. Hallelujah. At pagtitiwala sa iyo na anuman ang nais mo ay gagawin ko sa aking buhay. Panginoon, nais kong ikaw ay ngingiti sa akin sa mga oras nito. Praise God. Hallelujah. Thank you for listening. We just heard God's message through Pastor Arnold Dumalagan. He's a man of God from Jesus Christ Household of Christian Faith Church International Full Gospel Incorporated, based in Manila, Philippines. Pastor Arnold Dumalagan would like to reach out with God's Word so that people around the world may become disciples of Jesus Christ and member of His body. Now, if you have any prayer requests, comments, or suggestions, you may visit our Facebook page or just send us an email to jchcfcmanila@yahoo.com, or you may contact us
at 0923-156-6171. Thank you and God bless. Yes, it's all about you.